atin lang hingian muna ho ng panig si Ginoong Mar Valbuena ng Grupong Manibela. Mar, maganda umaga. Magandang umaga po, Sir An- Ted and Ma'am DJ Chacha. Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kasamahan at kay Kamodi. Opo. Ano ang inyong reaksyon dito sa pahayag na ito ng LTFRB? Sir Ted, nakita natin na yung mga nag-consolidate umaabot lamang ng 30%. So kung sinasabi nila na yung mga nakapag-consolidate sila ang papasok dun sa aming mga ruta, tingin natin hindi po talaga ito sapat, Sir Ted. At kagabi dinidiscuss po natin sa ating mga kasamahan, pwede po ba na after 31 at wala pa yung TRO, pwede po bang yung mga hindi nakapag-consolidate ang mag-apply dito ng special permit sa mga ruta na to? At hindi na yung mga papapasokin nilang, kung hindi yung mga consolidated entities, Sir Ted, ay mga bagong unit na o mga bus po ang papapasokin nila. Dapat hindi po natin ito payagan. So ang pinag-iisipan ninyo, mag-a-apply kayo sa LTFRB para doon sa mga ruta na sinasabi nga nila na kukulangin. Opo, Sir Ted. Oo. Kayo ba'y nag-iisip na aaprubahan yung ganung uri ng aplikasyon considering na hindi nga kayo nag-consolidate? Tama po kayo, Sir Ted. Ito yung sinasabi natin sa DOTR o sa LTFRB na yung mga papapasukin po ninyo sa mga ruta namin hindi din naman nakakonsolidate dun sa ruta po na yon. So, ano ang basa nyo dito sa gantong gawin ng LTFRB ngayon? Sir Ted, pambubuli po talaga ito sa atin. Kalokohan po ito na nagagawin sa atin ng LTFRB. Hindi lamang po sa aming sektor, pati po sa mga mananakay na pinapaasa po talaga nila na magkakaroon ng sapat na masasakyan at yung ibang other mode of transport na sinasabi nila ay baka magdoble o triple pa ang pamasahe para dito sa ating mga mananakay po. O sige. So, bukas, December 29, Friday, huling working day ito, no? Ngayong linggong ito, ang sabi ng LTFRB, maglalabas sila ng bagong mga impormasyon tungkol sa kung gaano na karami ang nakapag-consolidate. Sa inyo ba mismong hanay na Manibela? As in, walang nagkumahog? Kasi ngayon, ang source ko sa DOTR nagsasabi na tanggap sila ng tanggap eh. Basta mag-file ka lang, kahit na kulang-kulang dokumento mo, kahit na hindi sakto doon sa mga sinasabing mga requirements, bibigyan ka ng provisional, kumbaga na authority, no, na bumiyahe nga at tatanggapin yung aplikasyon ninyo. Tama po kayo, Sir Ted. Hindi naman natin maikakaila na may mga natakot din. Pero ang pinaparating sa atin ng ating mga local leaders ay may mga 3, 4 bawat ruta na nag-a-apply po ng consolidation. Mhm. So kung titignan po natin, Sir Ted, malaki pa rin ang bilang ng mga hindi po nag-consolidate at talagang gusto nilang ipaglaban po yung kanilang mga prangkisa. O So, sige. ibig sabihin po nito, Sir Ted, kung mawala, ganun na po talaga ang laban po. So kayo mismo, hindi kayo makikisama dito sa apply now, approve later. Kumbaga, apply now, study later. Tama po kayo, Sir Ted. Nagpapaloko tayo masyado sa estado, sa LTFRB. Sabi nga nung whistleblower dati, mas maraming special permits, mas maraming pera. Sige. So kami makikipag-ugnayan hanggang bukas dahil itong isyong ito ay binabantayan nga namin, Mar. Salamat na marami, Mar. Maraming salamat po, Sir Ted. Okay, Cha. Ito naman si Kamodi Floranda ng Grupong Piston. Magandang umaga po, Kamodi. Sir Ted, Ma'am Cha, magandang umaga po. Naglabas nga po ng pahayag kahapon at statement ang LTFRB. Ano po ang inyong reaksyon dito po sa kanilang statement? Sa atin ay ang po natin dito ay mag-focus lamang ito ng lalong magiging malaking away ng mga driver at mga operator. Siyempre sa bahagi po nung pinopropose nga nila na meron din naman tayo nakita na talagang malina. Malit na porsyento lamang yung tendensya ng programa nga ng LTFRB na kung saan
ay yung sinasabi nilang apply muna bago kat nakulang-kulang na nga yung dokumento. Ito ay pagpapakita na talagang naghahabol ang LTFRB na maabot nila yung kanilang target, ano? Na sinasabi nga nila na malaki pang porsyento. Kung titingnan nga po natin kung dito sa National Capital Region, halos na meron pang 35,000 na mga traditional of jeepney ang hindi talaga nagko-comply doon sa sinasabi nilang consolidation. Kaya ito ay bahagi ng paghahabol po ng LTFRB. So, ang ibig po sabihin kahit yung iba mga kakilala ninyo, na-experience din ito, kulang-kulang ang dokumento, pero na-approve, nabibigyan po ng provisional authority. Ang sa atin ay bakit kailangan mag-apply, bakit hindi na lamang nila i-renew yung kasalukuyang hawak na temporary permit ng mga operator? Bakit kailangan na opersahin na mag-apply ng bago? Kung ang layunin lang naman ay parang ayusin lang naman talaga yung serbisyo. Kaya sa atin ay ito ay bahagi ng pamaraan talaga ng LTFRB para persahin ang ating mga operator na pumasok sa isang andana ng consolidation. Pero ganun pa man, talagang kumbaga firm po ang ating gobyerno na talagang wala ng extension itong consolidation na mangyayari sa December 31. Meron po ba kayong mas malakihan pa na kilos protesta na nilalatag sa ngayon kasama po ang iba pang mga grupo ng jeepney drivers? Sa bahagi po natin ay meron po tayong magaganap na pagkilos bukas at kasama rito yung iba't ibang association sa ilalim ng iba't ibang mga federation at kasama natin si Kamar Balbuena sa ilalim po ng Manobela ay magkakaroon po tayo ng caravan magmumula ito sa UP at hanggang sa Welcome Rotunda at magkakaroon po ng marcha patungo sa Mindula para ipakita kay BBM na sana iharapin niya yung kasalukuyang kalagayan ng ating transportasyon sapagkat kung talagang pupersahin tayo ng gobyerno at hindi na tayo payagan na makapag-renew, malaking epekto ito hindi lamang sa hanay ng mga driver at mga operator kundi sa ating mga mamamayan. At ito yung sinasabi natin na Chacha na January ay makakaranas talaga tayo ng matinding transport crisis dahil sa laki ng porsyento pa na hindi nagko-comply sa kanilang programa. Yung bang grupo ng UV Express ngayon na madidisenfranchise dito, Modi, kasama ho ninyo? Nung pong December 22 ay may makasama po tayo mga UB at nakisa sila doon sa ginanapan natin na transport strike na kasama ang Manobela. At siyempre sa ngayon Sir Ted ay nangangamba din yung ating mga kapatid na UB. Dahil kung titingnan po natin Sir Ted, halimbawa yung dating lumabas nga na statement mismo ng DOTR, yung usapin ng 36% pa lamang yung nagko-comply sa mga UB. At halos umaabot lamang ng 25 o 26% yung sa mga traditional of jeepney. Kaya malaking porsyento pa rin talaga ang hindi pumapasok sa balangkas nga ng consolidation. Sa ating Sir Ted, ito ay ang sinasabi nga natin, yung persahan na tayong pinupersa ng LTFRB, merong malinaw na paglabag ito sa ilalim ng Freedom Association na dapat ang mga driver, ang mga operator o sino man ay dapat ito ay voluntary, hindi absoluto o hindi pinipilit na pumasok sa isang andana ng ay tinutulak nilang programa. Sige. So, Kamodi, sa ngayon, umamin naman si Mark kanina na mayroong silang mga miyembro na napilitan kasi mas niluwagan Halos basta mag-submit ka lang, ang hinihingi na lang ngayon ng LTFRB practically is kumbaga parang sinumpaan na salaysay na nagsasabi na kami ay sasali sa consolidation. Ganun lang tinatanggap na nila ngayon Magsabi ka lang na sasali kami dito and to follow yung mga requirements, tinatanggap na ngayon at binibilang na bilang consolidated group. May mga ganun na daw sumasali ngayon dahil nga sa takot na mawalan sila ng hanap buhay. Sa inyo bang sa grupo ba ng pista may ganun din sumali na? Totoo yan, Sir Ted, At talagang napupirsa nga yung ating mga operator na parang pumirma talaga dito sa parang isang undertaking na kung saan ay basta pumirma ka lamang kahit hindi nga kumpleto yung mga dokumento ay kinoconsider na ng LTFRB na ikaw ay pumapayag doon sa usapin ng consolidation.
ito yung sinasabi natin, Sir Ted, na yung violation doon sa Freedom Association, na bakit kailangan nilang pwersahin yung ating mga operator na pumasok sa isang andana na mahirapan mismo yung ating mga operator. Kaya kitang-kita, Sir Ted, na yung mismong programa talaga ng LTFRB Deporte, hindi siya maayos na programa. Dahil kung magiging maayos yung kanilang programa, dapat yung ating mga operator ay voluntary, hindi siya in-absolute o pinipwersa na pumasok sa ano. Kasi tinatakot pa na dyan yung pananakot, Sir Ted, Kapag hindi ka pumasok sa hindi ka na makakapag-renew, hindi ka na makakapaghanap buhay. Kaya yan yung isang nagtutulak. Kaya yung sinasabi ng LTFRB na halos umabot na sila sa 70% na sinasabi nila, ito ay malinaw na hindi totoo sa aktual, sapagkat nakikita nga natin na talagang marami pa rin mga operator ang ayaw pumasok dahil alam nila na kapag pumasok sila dito ay mababaon talaga sila sa utang. Maganda rin nga dito, no, tsaka Modi, Mar, na pagkatapos nito, no, itong deadline na ito, magkaalaman tayo kung yung bang nag-execute ng affidavit of undertaking, no, tutupad. Kasi ho kayo mismo, Kamar, no, kung gugustuhin lang ninyo, pwede ho naman ninyong gawin yan Oo, pero after the deadline, magkakaalaman tayo kung yung bang nag-undertaking na yan, susunod. Kasi pag hindi naman sumunod, para kay pa nga ito. Hello? Kamodi? Apo. Yun talaga yung magiging dyan, Sir Ted, Mancha, na talagang yung labag sa loob, at talagang magdidepende yan. Halimbawa, pagpasok ba ng January, ang sinasabi natin, Sir Ted, kung talagang ang sinasabi nila, papayagan pa rin naman nila, bakit hindi na lang nila i-renew yung hawak na yung kanilang mga prangkisa o yung kanilang mga PA? Bakit kailangan papirmahin sa undertaking? Ay malinaw po yan na pwersahan na may halong pananakot nga. Dahil kapag hindi nga pumirma yung individual, ay hindi na makakapag-renew, hindi na makakapaghanap buhay. Ay malinaw po yan Merong, kung titingnan po natin, ay merong violation sa karapatan ng karapatang pagdedesisyon ng individual na mga mamamayan. Sige, kami makikipag-ugnayan ulit sa inyo, Kamodi, hanggang bukas dahil nga kami nakatutok sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat na marami, Kamodi, at pagpalain po kayo dito po sa inyong laban na ito. Maraming salamat, Sir Ted at Ma'am Chacha, at mula po sa Piston, kami ay bumabati ng isang mapagpalayang bagong taon po sa inyo. Salamat po na marami si Kamodi Florando ho naman ng grupong Piston. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.